Kanina pa si Luis nakangiti sa harap ng kanyang sariling monitor sa office, pero talagang napapangiti siya sa walang kadahilanan, seems he's starting to discover some sort of new things in life. He is happy and he don't know what makes him happy. All he know he wants to feel Molly presence again, iyong mukhang palaging nakasimangot na animoy kay sarap asarin. Animoy gandang-ganda siya dito sa tuwing naasar niya ito. She's very alluring and lovely. Nasa gitna siya sa kanyang malalim na pag-iisip, nang biglang bumukas ang salaming pintuan ng kanyang office. Nagulantang siya dahil sa gulat, at kamuntikang mahulog sa sariling swivel chair na kanyang kinauupuan. Nabalikos tuloy siya ng ayos sa pagkakaupo sabay tikhim. Muli pinilit niyang itago ang mga ngiti sa kanyang labi, at pinilit maging formal. What is it? Seryosong tanong niya kay Chan ang personal secretary niya, sabay tingin dito. Kahit gusto niyang ngumiti ng todong-todo. Si Chan ay ang kanyang personal assistant, he chose to hire a man para Meba naman. Kadalasan kapag babae ang secretary mahirap, they started act strange in front of him, they can't simply focus on their job, and keep staring on him all day long, ayaw niya ng maarte gusto niya madalian, kaya si Chan ang napili niya. He works for him for almost 3 years, at medyo close na niya ito. Nandito na po boss ang lahat ng plotting ng schedule mo, until 6 p.m., sabi nito sabay lapag sa ibabaw ng mesa ang isang folder na hawak nito. Tumungo siya sabay sandal sa kanyang kinauupuan. Hinimas muna niya ang kanyang sentido bago nagsalita. Cancel all my appointment on 4:05 p.m., kalmadong utos niya. But boss, this client is one of our big partner if. Pinigil niya ang sasabihin nito, sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kanang palad, habang nanatiling nakasandal sa sandalan. I said cancel it now. Turan niya na may diin ang bawat kataga. Okay boss copy, sumusuko at naiukong sang-ayon ni Chan. Don't worry, I'll talk to them. Wala ka nang dapat ikabahala pa. Turan niya, malakas naman siya sa lahat ng kasosyo nila dahil ang Delnario ang may pinakamalaking share sa buong korporasyon. He is good in business strategy, kaya buong kumpiyansa ang mga itong pagkatiwala sa kanya. Akma na sanang tatalikod si Chan, pero bigla niya itong tinawag. Madali naman itong bumaling sa kanya. Yes boss. At sabay na yuko. Have something to ask. Panimula niya at bahagyang inikat ang upuan, paarap sa labas ng salaming dingding ng building, bumungad sa kanya ang iba't ibang nagtatayugang building sa buong Maynila. Ano po iyon boss? What is this feeling when you're with someone seems your heart chasing, parang sasabog ka, that feeling when you smile, but you don't know what's the reason, you start burning inside when just seeing her smile, you know what's that mean? Inosenteng tanong niya, nananatiling ang paningin ay nakaharap sa labas, sabay na pinag-cross ang mga binti. Napalunok tuloy si Chan, at hindi alam kung sasagutin ba ang tanong niya, baka sisantihin niya ito bigla. Kaya nanatili itong tahimik sa likod niya. Napakunot siya ng noo, nang walang makuhang sagot mula dito, kaya marahas niyang pinaikot ang swivel chair paharap. What? Answer me right now Chan. Tanong niyang nakataas ang kilay. Nakita niyang nagulat ito sa dagling pag-ikot niya, at nanlaki ang mga mata. Kita niya ang lihim na paglunok nito ng laway. Boss kung sasagutin ko ba yung tanong mo, hindi ka magagalit o hindi mo ako sisisantihin? Nag-alin lang ang tanong nito sa kanya, sabay kamot sa batok nito. Ano ang meron sa tanong niya, at kay hirap sagutin. Isang tango ang kanyang ginawa bilang pagsang-ayon. Kita niya ang dahan-dahan pagbukas ng bibig nito, na parang nagdadalawang isip kung sasabihin ba nito o hindi. Come on Chan, say it. Pilit niya dito. Boss, sa pagkakaintindi ko sa tanong mo, iyong pakiramdam na kapag kasama mo siya kinakabahan ka na parang sasabog ka, ngumingiti ka na lang na hindi mo alam ang dahilan, nag-iinit ka sa tuwing matutunghayan mo ang simpleng ngiti niya. Sabi niya. Yes, that's it. Pagsang-ayon niya, sabay pitik ng daliri. Can you direct it to the point? Tina-translate mo lang naman, nagmamaktol na reklamo niya. Nagulat muli ito. Hindi pa po ako tapos boss ang ibig sabihin yun ay, you are madly in love, sabi pa nitong dinahan-dahan ang bawat kataga. What? Bulalas niya matapos marinig ang sinabi ni Chan, at marahas na tumayo mula sa pagkakaupo. That's impossible.
Nanggagalaiti niyang bigkas. Sabi ko sa iyo boss huwag kang magagalit pighil nito at napataranta, dahil bahagyang nagdilim ang mukha ng binata. Nalukot tuloy ang mukha niya sa narinig, it's impossible. Hindi at hinding-hindi iyon mangyayari. I hate her, yeah I am pissed with her. Lihim niyang kumbansi sa kanyang sarili. Impossible, definitely impossible. Mariing tanggi niya. Boss iyon talaga you are madly in love, sabi pa nitong inulit ang mga salita. It is not necessary to tell me that again. You can leave now. Matigas niyang utos dito, hindi siya mapakali sa sagot nito, is he really? Okay boss, you are madly in love, kumakanta pa itong lumalabas sa kanyang opisina. Kaya pa nitong tuksuhin ang sariling nitong amo. Nalukot tuloy ang mukha niya, at pabagsak na naupo sa harap ng mesa. Sabay pikit sa kanyang mga mata, pinagkrus niya ang mga bisig. Pinilit niya ibaon sa limot ang sinabi ni Chan sa kanya. Ilang saglit ay kinuha niya ang sariling phone, na nakalagay sa mesa at nag-dial. Joy, prepare me some casual outfit to wear, let Draken bring it to the site. Iyon lang at muling naupo ang binata sa harap ng mesa, hinarap muli ang mga dokumento. Yakap-yakap ko ang mga libro, habang binaybay ang pasilyo patungo sa aming library. Kailangan ko ng maisa uli ang ibang librong hiniram ko. Nilalakihan ko ang aking mga hakbang, gusto ko na rin makaupo dahil kanina pa nangangawit ang binti ko. Dahil sa kalalako ko ng bibingka kaninang umaga. Biglang may narinig akong isang tunog mula sa sapatos ko. Napayuko tuloy ako nang wala sa oras. Napangiwi ako sa aking nakita. Nagsisimula na namang bamuka ang talampakan ng sapatos ko. Dinikat ko lang kasi ito dahil medyo nagtitipid muna ako. At saka ang mahal-mahal ng sapatos ngayon, wala rin akong oras na pumunta sa ukay-ukayan, dahil hectic ang schedule ko sa linggong ta. Nakayuko pa rin akong naglakad, habang sinuyod ko ang sapatos ko, hindi ko na muna inabalang itaas ang paningin ko, dahil alam kong medyo malimit lang naman ang nagagawi sa daang ito dahil break, at kadalasan ay nasa cafeteria o kaya gumagala sa labas ang kapwa ko estudyante. Wala na akong oras kumain pa. Pag-uwi na lang at saka nasasayangan ako sa aking pera ang mahal-mahal ng paninda sa cafeteria namin. Habang nakayuko ako ay may bigla akong nabunggo. Ay anak nang, bulalas ko nang biglang nawalan ako ng balanse, at kamuntikang mabuhay. Ops, bulalas rin ang nakabangga ko, naging maagap naman ito at dali akong nasalo. Kasunod ay isa-isang nahulog ang, dala kong mga libro. Ano bang meron sa mundo, at malas ko sa araw na ito. Napakurap-kurap tuloy ako, nang matunghayan ang mukha nito sabay salubong ng kilay. Parang pamilyar kasi ang mukha nito sa akin, pero sadyang hindi ko matindaan kung saan ko ito nakita. Halos umikot na nga ang eyeballs ko sa kakaisip, at sadya ko talagang nakalimutang hapit-hapit ang bewang ko ng lalaking kaharap. Ang awkward ng posisyon namin. Bahagya itong tumukim. Napabalikwas tuloy ako, at dagling tumayo ng maayos. Kasunod ay walang imik na pinulot ko ang mga libro kong nagkalat sa sahig. Nakatayo ito sa tapat ko, kaya kita ko ang mamahaling sapatos nito. Napangiwi tuloy ako, dahil talagang pinamukha ng panahon sa akin na mahirap talaga ako. Here, sabi nito sabay abot sa akin ng libro, hindi ko tuloy namalayan na tinulungan na pala ako nito sa kapupulot. Salamat, sabi ko sabay tanggap sa librong hawak nito. Pasensya na, hindi talaga kita napansin kanina nakayukong sabi ko at sige pa rin ang pagpulot ko sa aking mga gamit. Madami kasi ang dala kong libro. It's fine, next time you have be careful, sabi nito at muling binigay sa akin ang ibang libro. Ano ba kasi ang tini, bigla itong natigil sa pagsasalita nang masulyapan ang nakangangakong sapatos. Dahil sa biglang pagtahimik nito, wala sa sariling naitaas ko ang paningin sa mukha nito, at nagtama ang aming paningin. Ewan, pero biglang lumaki ang mga mata nito, na parang nakakita ng multo. Molly, bulalas na bigkas nito sa maganda kong pangalan. Kilala ako ng lalaki. Teka saan ko ba nakita ang kumag na ito? Hindi ko talaga matindaan Halos lamutakin ko na ang kukuti pero wala talaga Isang mapait na ngisi ang pinakawalan nito, pagkatapos ay sabay kaming tumayo. Titig na titig pa rin ako sa mukha nito. You don't remember me.
Ang sakit naman, arteng sabi nito nang matunghayan ang pagdadalawang isip ko. We met at the party few days ago, it's me Joaquin. Pagsabi niyon ay napalunok ako, at dagling bumalik sa alaala ko, kung paano kami nagkakilala ng kumag na ito. Ay ikaw pala Joaquin, pasensya na hindi agad kita nakilala gumawa po ka ata ng sobra, nakangising sabi ko, paraan ko na rin iyon upang maibsan ang panibugho nito. Ngumisi ito sabay tingin sa akin. Just don't mind at least we met again. Napatungo-tango ako. Ano bang ginagawa mo dito, dito ka ba nag-aaral? Tanong ko dito dahil nakukuryuso din ako. No, my dad owned this university. I am just curious. So decided to visit and then destiny sets us to meet here again. What a small world though, nakangising tura ng lalaki, napalunok tuloy ako sa narinig. Aba, naniniwala ang kumag sa destiny, not that bad, at least may kilala akong lalaking naniniwala sa destiny. Saan ka ba pupunta? Let me help you, pagbuluntaryo nito sabay kuha ng ibang librong hawak ko. Huwag na nakakahiya sa iyo, akmang agawin ko dito ang libro. It's fine para naman may pagkaabalahan ako, sabi nito na sinabayan ako sa paglalakad. Bahala ka nga nagpumilit ka nakangusong sabi ko at pinagpatuloy ang paglalakad. Ba't ba ang friendly nito sa akin? Sinapit namin ang library, at dagli akong naupo sa isang sulok, habang si Joaquin ay may sinaglit sandali. Hindi ko alam kung saan iyon patungo, hindi na ako nag-usisa pa, bago pa kaya kami nagkakilala, feeling close. Baka ma-misinterpret nito. Binuklat-baklat ko ang pahina ng isang libro, nang may naupo sa kabilang silya sa tapat ko, kaya dali kong naitaas ang paningin ko. Bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Joaquin. Lantad sa paningin ko ang maputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Guwapo din ito chinito na tae. Hindi malayong marami ang nagkandarapang babae dito. Matangkad at maganda ang pangangatawan. Nalukot tuloy ang mukha ko, kakaiba at ang ngiti nito. Anong problema mo? Nagsalubong ang kilay kong tanong dito. Nothing, I just found you so cute, sabi pa nito. Napairap tuloy ako, at muling tinuon ang paningin sa libro. Ilang saglit ay biglang tumayo, at gumawi ito sa tabi ko at naupo. Sadyang pinatong nito ang isang palad sa ibabaw ng mesa, at titig na titig sa akin, inilapit nito ang mukha sa mukha ko. In fairness mabango ang kumag na ito. Napailag tuloy ako sa ginawa nito, kinabahan ako dahil sa gulat. Wait, dahan-dahan kong dinala ang palad ko sa ibabaw ng dibdib ko, oo sa gulat, kinabahan ako dahil sa gulat. Pero bakit iba ang kaba ko sa tuwing kasama ko ang asungot kong amo? No, pareho lang. Kumbansi ko sa sarili. Anong problema ng isang ito, at parang nasa nibon ng halimaw. Naramdaman na lang ako na may kinapa ito sa gawing pa ako. Kinabahan tuloy ako, ano kaya ang plano nito? Teka anong gagawin mo? Nauutol kong tanong. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa labi nito. You have a dirty mind ha? Sabi nito. Ano nga ang gagawin mo? Ulit ko. I want to fix your shoe. Sagot nito nang biglang hinablot mula sa paa ko, sabay taas ng sapatos kong nakabuka ang talampakan. Pinamulahan tuloy ako't ang dumi ng utak ko. Akin na nga yan nakakahiya. Akmang aagawin ko dito ang sapatos ko. Stop, babala nito sa akin, sabay ilag sa hawak nitong sapatos ko. Hindi kasi ako mapakali dahil sa sira mong sapatos, kaya hayaan mo akong ayusin ta, sabi nito sabay kuha sa isang mighty bond sa bulsa. At sinimulang idikit ang kawawang sapatos ko. Napatigil din ako at tumahimik sa isang tabi. Akala ko ang mga mayayaman ay puro yabang lang, pero ang isang ta ay ibang-iba. Madali nitong nakuha ang simpatsya ko. Gusto ko ang isang tong maging kaibigan. Alas 4:30 nang matapos ang klase ko, sa wakas makakauwi na rin ako at makapagpahinga. Ewan pero parang masakit ang katawan ko ngayon, siguro dahil sa kapaguran. Matamlay akong naglakad papuntang gate, isang buntong hininga ang aking pinakawalan, bago tuluyang lumabas ng campus. Bitbit ang basket ng bibingka ko, ay kasalukuyan kong binaybay ang gilid ng kalye. Wala sa sariling napahimos ako sa aking masakit na sentido, para atang tinatabla na ako ng pagod, pakiramdam ko ay lalagnatin ako.
Mariin kong ipinikit ang aking mga mata, mainit ang talukap ko. Ay! Bulalas ko dahil sa gulat, bigla kasing may isang pares ng braso ang marahas na humablot sa akin mula sa likuran, dagli ako nitong pinapapasok sa loob ng kotse. Hindi ko maaninag ang mukha nito, dahil sa kabiglaan, naka-rugged attire ito sigurado ako. Kaya wala sa sariling nagtitili at nagsisigaw ako. Tulong, tulong. Pero huli na ang lahat at wala nang makarinig sa akin. Dahil nasa loob na ako ng kotse nito, at tagumpay nitong na-locked. Ano na naman ba itong gulong napasukan ko? Ay! Biglang tili ko dahil sa dalawang pares ng brasong humablot sa aking mula sa likuran. Gulat na gulat ako, pero malakas ang mga braso nitong nakapulupot sa aking baywang. Kasunod ay madalyan ako pinapapasok nito sa isang kotse. Dahil sa aking kabiglaan hindi niya naaninag ang mukha nito. Nagpugmiglas ako sabay sigaw. Tulong! Tulong, bahagya nitong tinakpan ang bibig ko ng palad nito. Buong puwersa akong nagpumiglas, pero walang panama ang lakas ko kumpara dito. Mabilis ako nitong naipasok at inilock sa loob. Kasunod ay ang pag-iyan nito sa kabilang pinto, at pumasok sa driver's seat. Let's go! Nakangising tura nito na hindi man lang nag-abalang bumaling sa akin, pagkatapos ay binuhay na nito ang makina ng sasakyan, at sinimulang patakbuhin. Nanlaki ang aking mga mata, nang tuluyang nakilala ang taong mapangahas, kasunod ay biglang nalukot ang mukha ko. Wala na namang iba kundi ang asungot kong amo. Nakangisi pa ito na parang tuwang-tuwa sa ginawa nito. Ano na naman ang kailangan ng kumag na ito sa akin? At bigla-biglang sumusulpot sa kung saang lupalop. Wala sa sariling napasuyod ako ng paningin sa kabuoan nito. In fairness, he looks more manly in his rugged look, kamuntika na ngang hindi ko ito nakilala. Naninibago ako sa suot nitong gula-gulanit na denim jeans, pero mamahalin pa rin, combat boots pair with white printed shirt, may bonnet pa itong nakasukbit sa ulo. Sa totoo lang gustong-gusto ko ang kumag na magdala ng damit na kaka-turn on, ewan pero mas lalo itong gumagwapo sa paningin ko. Napakagat tuloy ako ng aking pang-ibabang labi. Naglandi na naman ang paningin ko, pero talagang ang lakas ng dating nito sa akin. Ilang saglit ding hindi ako nakapagsalita. Nang matauhan ay bigla akong sumimangot. Ano na naman kailangan mo senior ito? Inis kong baling dito. At saka paulit-ulit ko na itong sinasabi sa iyo, weekend lang schedule ko sa bahay mo. Singhal ko. Nothing, matipid nitong sagot, habang nakatuon ang paningin sa daan. I just want to eat. Ano nga ba ang tawag nung pinakain mo sa akin kahapon, kwe-kwe? Patuloy pa nitong sabi na bahagyang nag-iisip. Nagulat tuloy ako sa inakto nito, at baka mabangga kami. Pero parang nabasa ata nito ang nasa utak ko. Ngumisi ito at muling sinentro ang paningin sa gitna ng daan. I am good at multitasking, so relax, pagmamalaki pa nito. Mapaklang ngiti ang aking pinakawalan, habang nakatingin dito. Naniniguro lang no, baka kung ano pang mangyari sa akin, marami pa akong pangarap sa buhay, wika ko sabay padabog na muling tinuon ang paningin sa harap. Iyon lang ang sadya mo. Ang kumain ng kwek-kwek. Muling bumaling ako ditong nakanguso. I think so, sabi pa nitong sinabayan ng tango. Ano bang meron sa mundo ngayon, at kay babaw ng sadya nito? Napairap tuloy ako dito. Don't worry, I will pay you for giving me a company today, sabi pa nito. Huwag na, hindi naman ako masyadong mukhang pera no, at saka ililibre mo naman ako diba? Patutsyado ko bahagyang nakataas ang kilay ko, alam kong naninibago pa ito sa mundo ko. Ngumisi ito ng bahagya, at pagkatapos ay naging formal. Hindi, matabang nitong sagot. Ha! Nanlaki tuloy ang aking mga mata sa sagot na binitawan nito. Nanggalaiti tuloy ako sa inis. Ganon ka kakuripot. Tama nga talaga sila, pag mayaman kuripot, kung ganon bababa na lang ako, wala naman pala akong mapapala sa iyo. Inis-inisan kong tura na akmang bubuksan ang gawing pinto sa tabi ko. Isang nakakalukong tawa ang pinakawalan nito. I am just kidding, then what do you want to eat? Or want to buy something? Then name it and I will buy it for you, suhestyon nito. Bigla akong tumahimik, alam ko naman na kaya nitong bilhin ang anuman gustuhin ko, pero kahit kailan hindi ko ugaling manghingi ng bagay sa ibang tao.
Wala naman akong ibang gusto bukod sa makakain kami ni inay ng 3 beses isang araw. Mamuhay ng payapa at walang pinuproblema, wala sa sariling naging seryoso ako, binaling ko ang paningin sa labas ng bintana, animoy nakatingin sa di kalayuan. Napalunok tuloy ang binata sa narinig, at wala kahit ni isang salitang lumabas sa bibig nito. Hindi naman ako ganun kaambisyosa, oo hindi ko maiwasang mangarap pero hanggang doon lang, tama na sa akin ang simpleng pamumuhay na matiwasay at mapayapa. We're here, bulalas ng binata nang marating namin ang aming destination. Tumambad sa amin ang klaseng street food, gaya ng fishball, tempura, kwek-kwek, isaw at kung ano-ano pa. Malaki ang mga ngiti ng binata, mabilis dumukwang pababa sa mag-ara nitong kotse, halos na nga nakalimutan nitong magkasama kami. Isang buntong hininga muna ang pinakawalan ko, medyo parang sumakit ang kalamnan ko, pero sadya kong isinawalang bahala. Iniwan ko na muna ang dalang basket, at maingat na sumunod sa amo ko. Nang makalapit ako sa tabi nito, abalang-abala itong sumusubo ng fishball, halatang nanibago sa lasa, at halata sa mukha nitong sarap na sarap. May nakita akong barbecue stand at may isaw doon, at saka balot. Hinablot ko bigla ang braso nito. Halika dito may ipatitikim ako sa iyo, ngingiti-ngiti kong inunat ang braso nito. Tuloy para kaming ka-level lang sa buhay sa eksena namin. Napamaang ito. Napangiti tuloy ako dahil punong-puno ang bibig nito ng pagkain. Halika, alam kong masarapan ka doon, imbita ko sabay turo sa gawing may umuusok, madali naman itong kausap at iniwan ang fishball stand, at sumunod sa akin. Nang sinapit namin ang harap ng may umuusok, nakita kong nagulat ito at parang nandiri ang mukha. What is that? Nalukot ang gwapo nitong mukha, nang makita ang isaw. Malaki ang pagkakangiti ko sabay baling dito. Subukan mo masarap ta, lahad ko agad, kumuha ako ng isang stick ng isaw at inabot dito. Napailag ito at ayaw tanggapin ang aking binigay, napangiti tuloy ako nang makita ang pagniwi ng labi nito. Sige na, this is looks yucky but taste yummy, bola ko pasabay kinindatan ang binata, sarap nitong asarin sa oras na ito. No. Yuck, matigas nitong tanggi sa akin, sabay baling ang paningin sa ibang direksyon na kamoy hindi naririnig ang sinabi ko. Akala ko ba gusto mo ng street food, sige na, pinilit ko pa rin ito. O sige ako na nga ang kakain nito, pagkasabi nyon ay agad kong kinagat ang isaw na nakatuhog sa stick, yummy, bulalas ko pa na ipinikit ang aking mga mata, animoy sarap na sarap ako. Lihim akong napangiti effective yata ang ginawa ko at napalunok ito. O sige natikman mo, muli kong alok dito sabay inilapit ang isaw sa bibig nito, nakalimutan kong kinagatan ko na pala iyon. Say sabi kong nakangisip. Napailing na sumusuko ang senior ito, at dahan-dahan binuka ang bibig, at kinakagat ang inilahad kong isaw dito. Ilang saglit ay ninamnam nito ang lasa nyon. Di ba masarap? Sabi ko pang may halong pagmamalaki. Nilunok muna nito bago sumagot sa akin. I think it's taste weird, reklamo nito. Isa pa nga, sigurado akong magugustuhan mo na, muli kong inilapit dito ang isaw, sumunod naman ito sa akin at kinagat. Yeah you're right, bulalas nito pagkatapos, kasunod ay hinablot nito ang isaw na hawak ko't inubos. Napangiti tuloy ako sa reaksyon nitong napaka-inosente sa oras na ito. Pagkatapos ay isang pilyang ngiti ang sumilay sa aking labi, at gumawi sa isang manong na nagtitinda ng balot. Manong isa nga yon Daisy 8 manong ha. Maagap naman ang matanda, at daling binigay sa akin ang isang balot, binasag ko muna ang gawi uluhan ng itlog, pagkatapos ay nilagyan ko ng sukat asin, nakangising bamaling ako sa binatang kasalukuyang kumakain ng isaw. Sit-sit ko dito, agad naman itong napalingon sa gawi ko. Halika dito, tawag kong nakangisi. Nagsalubong ang kilay nitong lumapit sa akin. O heto, lahad ko ng itlog sa binata. Inosenteng tinanggap nito ang itlog. Ano naman ta? This is just an egg, sabi pa nito. Aba minalitang itlog tingnan mo nga ng maigi, utos ko dito. Sinuri naman ng binata ang itlog, pagkatapos nalukot ang ilong nito. Yuck smells weird. At bakit parang may laman ata? Nandidiring sabi sabay baling sa akin. Balot iyan. Tikman mo, utos ko sabay lapit sa tabi nito,
at sinabayan ng binata sa pagsuyod sa itlog. "It looks so yucky," reklamo nito. "And then may buhok oh," sabay turo sa sisiw na nasa loob ng itlog. "Ganyan talaga iyan, balot iyan paliwanag ko. "O sige samahan kitang kumain ha." Kumuha ako ng isang balot sa matanda, at binuksan nilagyan ng suka basta na, pagkatapos lumapit ako dito. "Sige sabay tayo, isipin mo na lang beefsteak iyon. Ipikit mo na lang ang mata mo, tapos ipitin mo ang ilong mo para di mo maamoy okay. Utos ko pa dito. Sige magbilang ako ng hanggang 3, 1, 2, 3. Pagkatapos kita kung sinunod nito ang sinabi ko, ipinikit ang mata nito, inipit ang ilong at sinubo. Natameme tuloy ako at nahinto ang kamay ko, na may hawak ng balot sa ere, nagsimula na naman ang kaba sa dibdib ko, sobrang lakas ng kabog. Hindi ko moari, pero parang hinaplos ng mainit na palad ang puso ko, nakita ko na naman ang ibang Luis, ang Luis na handang yamakap sa ganitong klaseng buhay sa kabila ng katayuan nito. Yes I did it. Bulalas nito sabay patong ng palad sa magkabila kong balikat. Natauhan naman ako at napangiti ng pilit. Yehey, pinilit kong umakto ng normal. Yehey bulalas din ito at sabay kaming nagtatalon sa tuwa. Para atang huminto ang takbo ng oras sa sandaling ito, nakadama na naman ako ng kakaiba sa kaibuturan ng puso ko. Ngumingiti na lang ako na kahit mababaw lang ang dahilan, sa totoo'y masaya at natutuwa akong kasama ito. Ilang saglit ay napahinto kami sa katatalon, at napatitig sa isa't isa. Naglaban ang aming paningin ng ilang segundo. Napalunok tuloy ako, at parang nanghihina ang tuhod ko, bakit parang naliliyo ako't nahihipnotismo sa mga titig nito. Maya-maya ay biglang nagsalita ang matandang nagtitinda ng balot. "Ineng 40 po lahat," sabi pa nito. Dagli kaming natauhan at agad nagbawi ng tingin sa isa't isa, para tuloy kaming mga high school sa reaksyon namin. Agad akong tumalikod at humarap sa matanda. Paraan ko na iyon upang maitago ko ang pamumula ng pisngi ko. Kumuha ako ng pera sa bulsa ng uniforme ko, at akmang ibigay sa matanda nang agad akong napigilan ng binata. "No, I'll pay," sabi nitong sabay kuha sa wallet ng pera, at agad na inabot sa matanda. "Here manong." Nagulat ako dahil 1,000 ang binigay nito. Hindi talaga nito alam ang mga do and don'ts sa ganitong klaseng lugar. Teka ang laki niyan walang sinsilyo si manong yan, pigil ko. "It doesn't matter," sabi nito tuluyang binigay sa manong ang pera. "Keep the change manong," pahabol pa nito at agad tumalikod. Natameme tuloy ako sa ginawa nito, ang laki pa kaya ng sukli nyon, nakangusong nakasunod ako dito. "Teka paano ka nagbayad doon sa fishball? At sa isaw?" Nagdududa na ako. "Nag-keep the change na rin." Matipid nitong sagot. "Ano, hindi ka ba nasasayangan sa pera? Ang hirap kaya kumita ng kahit maliit na sentimo, tapos ipamimigay mo lang ng ganun kadali," pangaral ko habang sumusunod dito. "It doesn't matter at all, as long as napasaya ko sila masaya na rin ako, at saka nag-enjoy ako," kalmang sagot nito. Napatikom ko tuloy ang bibig sa sinabi nito, at biglang natahimik. Oo nga naman marami rin naman pala itong pera, at saka kahit gaano pa karami na pera ng isang tao hinding-hindi nyon mabibili ang kasiyahan. Tama naman ito. Tahimik lang akong nakasunod dito. "Do you want some drinks?" Alok nito sabay baling sa akin. Isang tango lang ang aking ginawa, at sumaglit na ito sa isang tindahan na nagbebenta ng buko juice. Diretso ang titig ko sa likod nito. Pinilit kong linawin ang kabuoan nito, pero parang lumabo ata ang paningin ko't mas lalong nag-iinit ang talukap ko. Masakit ang aking ulo at katawan, nahihirapan akong ihakbang ang paa ko, parang nanghihina ang kalamnan ko. Hanggang sa pawang umiikot na ang mga bagay sa paligid ko, nahihilo ako't parang mabubuway sa kinatatayuan ko. "Molly, are you okay?" Rinig kong tanong ni Senior ito sa akin. Pero hindi ko na kayang ibuka ang bibig ko, dahan-daang pumikit ang mga mata ko, kasunod ay ang dahan-dahan pagkawalan ng balanse ko. Maagap naman ang binata, at daling nabitawan ang dala nitong juice at mabilis akong nasalo. "Molly," niyugyug ng binata ang balikat ko, pero wala na akong madinig pa at dumilim na ang paligid ko. Hanggang sa tuluyang pumikit ang mata ko't nawala ng ulirat.